Alam mo, yung pagmamahal na wagas sa totoo, hindi mo agad mararamdaman yan. Kasi binubuo yan sa bawat paglipas ng panahon. Parang halaman na magsisimula sa dahon hanggang sa mamulaklak. Hanggang sa makita mo ang tunay na ganda talaga. Na kahit matagal mong hinintay, alam mo naman na magiging masaya ka. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sanay akong matulog na madilim ang buong paligid. Mas nakakatulog kasi talaga ako ng maayos kapag madilim. Kaya lang, sa gabing ito, gagi talaga. Nang patayin ko na yung ilaw, nahiga na ako kaagad sa kama ko. Kaya lang, may narinig ako na langit-ngit na parang pintuan na dahan-dahang bumubukas. Sobrang kinakabahan talaga ako. Kaya ito, bumangon ako at binuhay ko kaagad yung ilaw. At sa lumang aparador agad ako tumingin. Nakakainis naman si Papa. Bakit ba kasi sa akin niya binigay yung aparador na to? Natatakot tuloy ako na magpatay ng ilaw. Kaya ito, nahiga na ulit ako. Kaya lang habang nakahiga ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi tuloy ako makapaglaro ng lato-lato. At yung pintuan ng lumang aparador, bigla na lang bumukas. Halos mahimatay ako sa takot kasi naman. Bakit ganito ang aparador na to? Naalala ko bigla yung susi na bigay sa akin ng manghuhula. Kaya ito, bago pa may lumabas na kung anong halimaw sa aparador, kinuha ko yung susi, tapos isinara ko yung pinto ng aparador at aba, naglock ang pintuan ng lumang aparador. Hala, susi ba talaga to ng aparador o nagkataon lang? At eto, nahiga na ulit ako at nakatingin pa din ako sa lumang aparador. Gusto ko sanang ilabas sa kwarto ko yung lumang aparador. Kaya lang, napakabigat. Hindi ko talaga kaya kapag ako lang. Pero, yung susi na nasa akin, nakakapagtaka talaga na sakto yung sukat sa lumang aparador. Nagkataon lang siguro. At kahit paano medyo hindi na ako natatakot. Nakalak na yung aparador Pero di ko pa din pinapatay yung ilaw kasi ayoko munang matulog na madilim sa silid ko. Ngayon lang talaga ako natakot ng ganito. Kaya naman, sa paglipas ng buong gabi, nagising na lang ako dahil kay Papa. Nak, tanghali na. Bangon na dyan. At yung mga damit mo na nakalagay lang sa kahon, sa aparador mo na ilagay. At saka, may susi pala ang aparador. Saan mo nakita, anak? Naalala ko kagabi. Nung nilako yung aparador, di ko na tinanggal yung susi. Hindi ko tuloy alam. Ang sasabihin ko kay Papa. Papa,
Ano kasi, nakita ko yung susi sa gilid. Nakaipit sa siwang sa loob ng aparador. Ah, ganun ba anak? Butit nakita mo. Kamusta ang tulog mo kagabi? Okay naman, Papa. Ikaw po ba? Anak, di ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasi may katok ng katok sa pintuan ng silid ko. Tapos, ang lamig sa loob ng silid ko kagabi. Mas nakakatakot pala yung experience ni Papa. Ibig sabihin, hindi lang ako yung nakaranas ng nangyari kagabi. Papa, what if ibalik mo na lang tong aparador sa pinagbilihan mo? Nakakatakot eh. Anak, wag na. Swerte daw kasi yan. Papa, nakakatakot kasi eh. Anak, alam mo, ayusin mo na yung mga gamit mo. Ilagay mo na sa aparador, tapos mamaya, aalis tayo. Sige po, Papa. Ay, nako. Wala akong magagawa, kundi ang ayusin yung mga gamit ko. Kaya ito, nagsimula na akong ilagay sa loob ng aparador yung mga gamit ko. At aba, sakto lahat ng damit ko. Malaki kasi talaga yung aparador. Kaya matapos kong maayos ang damit ko, ito, nag-asikaso na ako ng sarili ko. Umalis na kami ni Papa, may pupuntahan daw kasi kami. At grabe, nakakapagod yung buong maghapon. Pagka-uwi ko nakakatulog talaga ako. Nagising na lang ako bigla dahil sa langit-ngit mula sa lumang aparador. Napakadilim kaya binuhay ko kagad ang ilaw. At yung aparador, nakabukas ang pintuan. Nilak ko kagad yung pinto. Nakakatakot eh. At eto, lumabas ako sa silid ko. Anong oras na ba? Hating gabi na pala. Uminom lang ako ng tubig tapos bumalik na ako sa silid ko. At eto, hindi ko na pinatay yung ilaw para mas makatulog ako ng maayos. Sa bawat paglipas ng mga araw, parang naging normal na lang sa akin na bumubukas bigla yung pintuan ng lumang aparador. Nasanay na din kasi ako eh. Anak, ibenta na natin ang aparador. Nahihirapan na kasi akong matulog sa gabi. Para akong binabangungot palagi. Papa, okay lang naman. Anak, kasi alam mo, parang may mga kaluluwang ligaw na kasama yung aparador. Ginagambala ako. Papa, akala ko ba sabi mo, swerte yung aparador? Anak, swerte nga pero mababaliw naman ako. Sige po, Papa, ibenta mo na po. At saka, aalis po muna ako, Papa. May pupuntahan lang po ako. Pagkalis ko, dumiretso na ako sa bahay ng manghuhula. Kasi gusto ko malaman kung saan galing yung susi at kung bakit kasya yun sa aparador namin. Pagkarating ko pa lang sa may pintuan ng bahay ng manghuhula, bumukas na agad ang pinto kahit di pa ako nakatok. At eto, sumilip ang matanda.
alam kong darating ka. Pumasok ka na at may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kaya pumasok na ako agad tapos nagsindi na ng kandilang itim ang matanda. At eto, kinuha niya yung kamay ko. Tapos tumingin na siya sa apoy ng kandilang itim. Iho, kabilugan ng buwan ngayon. Mamayang hating gabi, may mangyayaring hindi ko maipaliwanag. May nakikita akong aparador. Gamitin mo ang susi na natanggap mo. At sa kabilugan ng buwan sa hating gabi, humarap ka sa aparador. Buksan mo ito gamit ang susi mo. Manong, kapag binuksan ko yung aparador, anong mangyayari? At eto, natakot na naman ako. Kasi si Manong, namuti na naman ang mga mata niya. At yung kandila, lumaki ang apoy. Hindi na naman ako makawala sa pagkakahawak ni Manong. Parang sinasapian na naman siya. Tapos, namatay bigla yung kandila. At si Manong, bumalik na sa dati. Manong, anong nangyari? Iyo, huwag mong iwawala ang susi. Ano bang meron sa susi na hawak ko? Bakit parang masyadong mahiwaga?